Nagliyab ang isang bumabiyaheng tricycle sa General Santos City. Batay sa paunang investigasyon ng BFP, nagkaproblema sa electrical wiring ang tricycle. Ligtas ang driver nito na patungo raw sa Gensan Public Safety Office para magpa-renew ng prangkisa ng tricycle. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Pinatay at hinihinalang pinagnakawan ng isang lalaking natagpuan sa isang hotel sa Cubao, Quezon City na nakatali at binusalan pa. Naaresto ang isa sa tatlong sospek na umaming nobyo siya ng biktima. May report si Mariz Umal. Since 2009, magkaibigan na kami niyan. Hindi ko matanggap. Sana man lang, iniwan na lang nilang buhay. Kinuha nila lahat. Pati motor ko, wag na lang ibalik. Magkahalong galit at hinagpis ang ramdam ng nakausap naming kaibigan ng lalaking natagpo ang patay sa isang hotel sa Quezon City. Ang biktima, tinalian ng extension cord sa mga kamay at paa. May busal sa bibig at ayon sa pulisya, ninakawan pa. Nagkalat ang mga gamit sa silid at may drug paraphernalia ring natagpuan sa kama. Batay sa investigasyon, room boy ang nakakita sa bangkay ng biktima mahigit 24 oras matapos siya mag-check-in noong gabi ng Miyerkules. Suspect sa krimen ang mga lalaking nasa CCTV footage na ito sa Cubao kagabi. Ang isang lalaking may bitbit na helmet, hinintuan ng isang rider sa kasumakay. Ang motorsiklo, pag-aari pala ng kaibigan na dati ring karelasyon ng biktima. Sabi niya sa GMA Integrated News, nitong Miyerkules nag-chat daw ang biktima sa kanya para mangutang ng 3,500 pesos. Di rin kasi ako masyadong nagtatanong dahil nga po sa kaibigan ko nga po siya. Pero kinutuban siya ng kontakin ulit siya ng parehong numero ngayong araw para humingi ng 4,000 pesos pantubos daw ng motor. Doon na siya nakipag-ugnayan sa mga pulis hanggang nadakip ang lalaking umangkas. Naaresto nga po natin yung isang suspect sa tulong po ng CCTV footage. Nakuha din po nila yung pangalan at ID dahil nagbigay siya ng totoong ID niya nung nag-check-in sila doon sa hotel. Na-omit na lang po ako sa lahat. Ayon sa pulisya, umamin ang suspect na 4 na buwan na sila magkarelasyon ng biktima. Frequent sila doon na mag-check-in sa hotel na yun. Ang sabi niya is may drug, yung jamming na sinasabi niya is nagda-drug sila. Pero may iba pang lumalabas na motibo sa pagpatay. Nawawala po yung gamit ng biktima, ang kanyang laptop, cellphone, and yung motor na dala niya doon sa pag-check-in niya. Nabanggit niya is parang yung isang kasama niya na suspect ang gumawa nung lahat ng pagpatay. Tinutugis ang 2 pang suspect sa krimen. Kakasuhan ang mga sangkot ng robbery with homicide at posibleng masampahan din sila ng kaso sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act dahil sa paggamit umano nila ng ilegal na droga. Nakatakdang i-autopsy ang biktima na dinala na sa punerarya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Guerrilla o patago ang estilo ng mga scam operation sa bansa na hawak ng mga dayuhan. Bistado sa Pasay ang isa sa mga scam hub na ang Chinong boss umano papatakas na ng mahuli. May report si John Consulta, exclusive. Hindi nakapalagang 2 Koreanong ito nang lusubin ng mga taga-immigration sa condo unit sa Pasay. We suspected that this is involved in telecom fraud activity, okay? You are under arrest in violation of the Philippine immigration law. You have the right to remain silent. Sa kabilang kwarto naman, inabuti nilang nag-iimpake ng mga gamit ang isa umanong Chinese boss. Target ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang mga dayuhan na umano'y may scam hub sa lugar. Naabutan pa nilang nakabukas ang computer ng mga Koreano na ginagamit umano sa panloloko. Isinumbong sila ng isang dayuhang nakatakas at itinuro ang naturang condo unit. Nagugat itong operasyon natin ito base sa isang complaint na ipinadala sa atin ng isang Chinese din na sinasabing nakatakas sa isang Chinese boss kung saan sila ay kinukulong, pinoposas at pinipilit magtrabaho sa kanyang scam hub. Nag-i-empake na sila.
Wala nang inabutang ibang tao sa lugar. Posible raw na nakaalis na ang kanilang mga kasama. Nakatunog na rin siya at nalaman niya na anytime ay papasukin siya. Kaya nung inabutan natin yung Chinese boss na to ay mukhang paalis na sila. Kumpiskado ang mga computer at cellphone na ginagamit sa kanila ay guerrilla style o patagong scam operation. Mas madaling maikuble kung magpapanggap sila na mga magkakaibigan lamang or magkakapamilya sa isang residential unit. At yung pala doon na sila gumagawa ng kanilang mga scam operations. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nakakulong na sa detention facility sa Camp Bagong Diwa. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. TNVS driver sa Cagayan de Oro pinagbabaril. Pinatay rin dahil sa umano'y away sa kalsada ang isang driver sa Cavite. May spot report si Rafi Tima. Nakuna ng CCTV ang pagdaan at paghinto ng dalawang sasakyan sa Abad Santos Avenue sa Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Nagbukas ng bintana ang driver ng pulang kotse at sabay umandar ng dahan-dahan hanggang humarurot na ang pulang kotse. Naiwan ng puting pickup na ang driver ay si Mayo Jonel Santos. Pinagbabaril pala ng driver ng pulang kotse. Sabi ng isang saksi sa pulisya, away trapiko ang ugat ng pamamaril. Inalam pa kung ano ang pinag-awayan nila. Na-trace ng Dasmariñas Police ang rehistradong may-ari ng pulang kotse. Hindi pala siya ang gunman. Na-verify po namin sa dating may-ari ng sakyan. Tapos itinuro ng dating may-ari yung may-ari ngayon, yung nakabili. Yun nga po na nangangalang alias Jeffrey. Tinutugis na ang salarin na taga-barangay Salitran 3. Ang isasampa po namin dito ay kasong murder po. Sa Cagayan de Oro City, patay rin sa pamamaril ang isang pumapasadang TNVS driver-operator. Ayon sa pulis, tumakas sa mga salaring riding in tandem. Sa patuloy na investigasyon, isang love angle sa tinitinang motibo sa krimen. Sa Camarines Norte, isang senior citizen na magsasaka ang patay sa pananaga ng sariling kapatid. Inaalam pa ang motibo ng naarestang suspect. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dating PNP Chief Nicolas Torre III, iginiit na pulis pa rin siya at kailangan pa rin mag-report sa Camp Crame pagkatapos ng kanyang leave sa Setyembre. Nananawagan din siyang huwag siyang kaawaan sa kanyang pagkakasibak. Okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Bus driver sa Karambolang ikinasugat ng 10 tao sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 70 araw na suspendido ang lisensya ayon sa LTO. Naharap din siya sa mga reklamong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Atong ang Gretchen Barreto, dating NCR Police Director Jonel Estomo at halos 60 idinadawit sa kaso ng mga missing sa bungero. Inisyuhan ng lookout bulletin order ng Justice Department. Sa ilalim nito, nire-require ang immigration na iulat sa DOJ ang paglabas o tangkang paglabas nila sa bansa. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Naang, Barreto at Estomo, pero dati na nilang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. May alok na auction sale ang Pag-ibig sa kanilang mga hawak na foreclosed property. Bilang ito para sa mga naghahanap ng sariling tahanan, second chance din daw ito para sa mga may-ari ng tirahang rematado ng Pag-ibig. Kung paano ang proseso, alamin sa report ni Katrina So. Pangarap ng marami na magkaroon ng sariling bahay o condo unit at kahit papaano ay makaraos sa pangungupahan. Mga sa ngayon, mga 3-5 gano'n, monthly. Pero dahil mahal magpatayo o bumili ng bagong bahay o unit, isang option ang mga foreclosed property o yung rematado na dahil hindi natapos bayaran ng naunang may-ari. Kasi mas mura siya kaysa dun sa mga bahay talaga na as in talagang i-build pa. At least doon, konting renovation na lang, at least may bahay ka na. Ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund, nasa 31,000 na ang hawak na foreclosed properties. May alok na sale para sa mga iyan ang Pag-ibig, simula nitong August 25 hanggang sa December 14, 2025. Marami ay hindi pa handa sa pagbili ng bahay kasi malamang namamahalan sila o kaya
kulang pa yung kanilang kinakita. So dito sa super sale, kung makaka-discount ka ng 10%, 20%, 30%, malaking bagay. Hanggang 35% ang discount sa mga bakante o di okupadong unit at 40% kung may nakatira pa. Kung balak pa ng may-ari ng rematadong property na makuha pa ito, second chance daw ang naturang auction. Meron sila from August ngayong taon hanggang Disyembre ngayong taon para ayusin yung estado ng kanilang mga foreclosed assets. No? Para naman sa mga gustong makabili ng mga foreclosed properties ng Pag-ibig, napakadali na lang daw nito dahil hindi mo na kailangang magpunta sa kanilang opisina. Lahat daw kasi na ito magagawa mo na online. Hanapin ang super sale sa website ng Pag-ibig. Mag-register para makakuha ng buyer's ID at makita ang listahan ng mga foreclosed property sa buong Pilipinas. Lumahok sa bidding ng property sa OPA o Online Public Auction Platform sa website. As is, where is ang estado ng bibilhing property. Kaya para hindi sayang ang pagbid, payo ng Pag-ibig. I-check maigi ang mga nakasaad na detalye tulad ng lokasyon nito, sukat o floor area, kung occupied ito o hindi, at iba pang detalye sa mga larawan ng property. Pwede ring pumunta sa Pag-ibig branches para magpa-schedule ng site visit. Babala ng Pag-ibig, iligal ang pag-alok ng mga foreclosed property sa tulong ng mga ahente o broker. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naguwi sa trahedya ang pagsasanay ng isang F-16 fighter jet ng Poland para sa isang air show. Nagpapaikot-ikot noon ng fighter jet nang bigla itong bumulusok. Nagliyabang fighter jet na dumausdos sa runway. Patay ang piloto nito. Wala namang nasaktan sa mga nanonood sa paligid. Kanselado na ang air show at grounded muna ang mga F-16 ng Polish Air Force habang iniimbestigahan ang disgrasya. Inaasahan ng pagbuo ng bagong liderato sa Thailand matapos patalsikin ng Constitutional Court ang kanilang Prime Minister na si Paetongtarn Shinawatra. Ethics violation ayon sa korte ang nag-leak na tawag ni Paetongtarn sa dating Prime Minister at ngayon senador na sa Cambodia na si Hun Sen. Sa gitna yan ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa na nauwi sa bakbakan sa Thai-Cambodian border. Sa kanilang pag-uusap, tinawag pa niyang uncle si Hun Sen at sinisi ang isang Thai Army General na nagpapalala ng gulo. Nauna nang humingi noon ng paumanhin ng sinibak na Prime Minister at iginiit na nais lang niyang pahupain ang sitwasyon. When Gabby Garcia says she's rich in life, she means she can travel the world and live the best days with her hard-earned money. Sa kanyang IG reel showing her travels, ipinagmalaki at binigyang pugay ni Kapuso It Girl ang hard-earned money at mga tinawag niyang self-made queens. Also a proud moment for Yasmin Curdy nang muli niyang kantahin ang 2005 iconic song niyang I Know sa isang event. Kapuso youth-oriented program na Maka, may bagong spin-off. Sa Maka Love Stream, same barkada pa rin ang ating makakasama. Pero level up na ang atake sa kanilang mga bagong karakter. At sa unang yugto na pinamagatang 28 Days, dagdag sa mga dapat abangan ang balik tambalan ni Angelo De Leon at Bobby Andrews. Ding Dong Dantes may sweet treat para kay Marian Rivera para sa recent win nito bilang Best Actress sa 73rd FAMAS Awards. Pero pati si Dong nakatanggap din ng award for Best Game Show Host mula sa PMPC Star Awards for Television para sa top rating Family Feud. Bukod sa pagiging host, passionate din si Dong sa bagong advocacy ng GMA, ang Bihuan Tama, na nagsusulong ng wasto at nakakatulong na impormasyon mula sa entertainment shows. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling pumirma ng kontrata sa GMA Network ang Kapuso News anchor at host na si Pia Arcangel. Nanguna sa contract signing sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duave Jr., Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso,
At Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Division, Michelle S. Seva. Sa isang video message naman, nagpahayag ng kanyang pagbati si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging bahagi na ng tahanang Pilipino si Pia sa kanyang paghahatid impormasyon sa TV at sa online platforms. Sa muli niyang pagpirma, mananatili siya bilang anchor ng 24 Oras Weekend at saksi. Pia Arcangel is one of GMA Integrated News' most valued personalities. Kaya naman ako at ang buong GMA Network ay nagagalak na nananatili siyang loyal, kapuso for more than 2 decades. Congratulations, Pia, and thank you for your continued dedication and excellence. Isa akong tagahanga ni Pia at nagpapasalamat sa pagkakataon, Pia, na pasalamatan ka dahil isa kang ehemplo ng tunay at inaasam-asam na kapuso. You are the ideal. You personify it, exemplify, and you make us all proud. We are very grateful na minabuti mong manatiling kapuso. GMA Integrated News is grateful for Pia, no? Especially for the hard work, the dedication, no, that she placed as our news presenter for Saksi and 24 Oras Weekend. In this fast-evolving media landscape, no, you stand out to become a multi-platform journalist, no, seamlessly transitioning from TV to digital, tas TV ulit. 23 years that I have spent at the newsroom and I couldn't be happier. Napakarami ko pong natutunan dito sa GMA. Sabi nga po ng mga teacher ko noon nung nag-aaral pa kami, parang always make sure you go to a workplace where you will be happy. And that I have found here in GMA. Maladominong nagtumbahan ng 8 poste ng kuryente sa highway sa Maasim, Sarangani. Ayon sa mga otoridad, dahil ito sa isang truck na matapos mawalan ng preno ay napaatras hanggang bumangga sa mga poste. Hawak na ng pulisya ang driver na kinukuhanan pa ng pahayag. Nag-clearing operation naman ng mga tauhan ng MDRMO at Tocana Electric Cooperative para matanggal ang mga poste at debris. Malawak ang power outage hanggang sa mga katabing bayan ang dinulot ng disgrasya. Naibalik na ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Love knows no boundaries even in fur babies. Gaya ng isang aso sa Caloocan na sumagip sa isang kuting. Kwento ni Aziz Ginto, nagpapatrolya siya nang makitang isang kuting na muntik ng masagasaan. Pero bago pa man siya makalapit, nauna na ang aso na tila pinoprotektahan ng kuting, saka dinala sa gilid ng kalsada. Ang Possum Adventure or Possum Rescue may more than 1.5 million views na online. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.